Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang iligal kundi delikado sa kalusugan ang nabistong operasyon ng isang dental clinic sa Bukidnon. Ang mga nagbubunot ng ngipin at gumagawa ng pustiso at braces, hindi pala tapos sa pagdadentista at natuto lang sa YouTube. Hindi rin maayos ang pagkakaimbak ng kanilang mga gamit. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Walang dental chair at nasa ordinaryong upuan lang ang pasyente. At wala ring dental light na nakatutok sa bibig ng pasyente. Ito ang nakita ng mga taga-CIDG at Philippine Dental Association ng pasukin ang isang umano'y dental clinic sa Valencia, Bukidnon na inireklamo ng ilang mga naging pasyente nila. Sabi ng PDA, walang permit ang klinika at ang mga nagsasagawa ng dental procedure hindi mga lisensyadong dentista. Sabi pa ng PDA, hindi raw sila nakapagtapos ng 6 na taong Doctor of Dental Medicine program. Sila po ay nagbubunot, nagkakabit ng braces, gumagawa ng pustisos. Paano ka natutong magkabit ng bracket? Mga braces sa mga pasyente. Nanood po kami sa YouTube. Inirekomenda na ng CIDG na ipasara ang klinika kung saan nasamsaman dental tools na hindi rin nakaimbak ng maayos. Wala pong proper sterilization at ang mga gamit ay nagkalat lang. Inaresto ang 2 nakunan sa surveillance video na nagsasagawa ng dental procedure. Kapwa sila hindi nagbigay ng pahayag. Ipinaliwanag ng PDA sa GMA Integrated News ang kahalagahan na magpatingin sa isang lisensyadong dental clinic na may kumpletong gamit tulad ng dental tools at sterilizer. Sila naman po walang mga ganun. So, nagbibigay po ng peligro dahil nagkakalat po tayo ng impeksyon. At para makatiyak na legit ang dentista mo, tignan kung may nakapaskil itong lisensya sa klinika. Pero ang mas mainam ayon sa mga eksperto, para po sa sambayan ng Pilipino, lagi po nating i-check kung ang ating pong pinupuntahang dentista ay lehitimo po. Pwede nyo po yung i-verify sa www.prc.gov.ph. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Siniguro ng Interior Department na mapapatawan ng parusa ang mga pulis na nakapatay sa teenager na napagkamalang suspect. Ang inang OFW naman ng biktima, hinahabol na makauwi para makita sa huling sandali kahit 12 na lang ng anak. Nakatutok si Jude Veneracion. Ni hindi mayakap at hindi man lang malapitan ng OFW na si Rodalisa Baltasar ang yumaong anak na si Jemboy, 17 anyos, na napatay ng mga pulis sa isang operasyon nitong August 2 dahil sa maling hinala. Nakatakda na raw umuwi sa bansa si Rodalisa, sabi ng Department of Migrant Workers. Pero habang hinihintay pa ang pagkakataong yan, sa video call muna nagtsitsaga ang ina para lang masilayan ang labi ng kanyang bunso. Ipinag-utos na ng Department of Interior and Local Government ang malalim na investigasyon sa insidente. I'm dismayed sa nangyari ito, no? Kaya kailangan maimbestigahan maigi ito. Pero para kay Brigadier General Jose Nartates Jr., ang hepe ng NCR Police Office, malinaw na mali ang latag ng operasyon ng mga pulis sa Navotas. At ang mas mali ay gumamit agad sila ng baril na dapat hindi basta-bastang gawin sa ilalim ng Police Operational Procedures. When employed, the use of force, especially the use of firearms, it shall only be a last resort. Ang pagkakabaril sa binatilyong biktima ng mistaken identity ay kabilang sa serye ng insidenteng kinasangkutan ng mga pulis gaya ng pagnanakaw sa isang drug suspect sa Imus, Cavite at robbery sa isang computer shop sa Maynila. Sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ngayon ng PNP, pinapabilisan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang proseso ng pagpapataw ng parusa laban sa mga pulis na sangkot ngayon sa iba't ibang krimen. Makikipagpulong daw si Abalos sa liderato ng PNP para silipin ang police operational procedures at pag-aralan kung paano maiiwasan na maulit ang mga ito. Very concerned, very concerned. Kaya importanteng patanggalan, dapat tanggalin dito kaagad. At kasuhan, dapat kasuhan. Nababahala rin ang Volunteers Against Crime and Corruption. Kaya panawagan nila, si PNP, kamay na bakal, and yung certainty, kasiguruhan ng arrest,
kasuhan, dismissal. Mula July 1, 2022 hanggang August 2 ngayong taon, 583 na mga pulis ang na-dismiss sa serbisyo, 129 ang na-demote at 978 ang nasuspinde dahil sa iba't ibang kaso. We are cleansing the Philippine National Police kasi kokonti lang yan sila, kailangan maubos sila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kabilang ang pagmahal ng mga bilihin sa itinurong dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa second quarter ng taon. Tinutukan niya ni Bernadette Reyes. Kabilang ka ba sa mga hindi muna gumagastos dahil sa mahal ng bilihin o dahil ayaw munang umutang at mas gustong mag-impok dahil sa mataas na interest rate? Dahil konti lang ang namimili ngayon ng mga produkto, humina ang mga negosyo. Ilan lang yan sa mga dahilan daw ng mabagal na paglago ng ekonomiya ngayong second quarter. Bumaba sa 4.3% ang ating GDP o yung kabuuang kita sa mga produkto at serbisyo ng bansa. Lumago pa rin naman, mas mabagal lang. Kung mahilig mag-mall o mamili, aba, malaki ang ambag mo dahil wholesale at retail trade ang isa sa may pinakamalaking ambag sa ekonomiya. The moderate economic expansion was driven by increases in tourism-related spending and commercial investments. At bumagal man ang paglago ng ekonomiya, dumami pa rin ang may trabaho. Kaya paano na lang kung mas mabilis ito? NEDA na ang nagsabi na nanatiling mataas ang presyo ng mga bilihin pero bumagal na raw ang bilis ng pagtaas. Sa tulong ng binuong Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, inaasahang mapapababa ang presyo ng mga bilihin sa pamamagitan halimbawa ng mga solusyon gaya ng pagtugon sa mga hamon sa supply ng mga produkto. Kabilang sa bumagal ang pagmahal nitong second quarter ang karne, prutas at asukal. Pero ngayong Agosto, ayon sa Agriculture Department, nagmamahal ang bigas dahil sa mga bagyo't pag-ulan at rice export ban ng India. We still have 8 to 11 typhoons before the end of the year, no? And we hopefully those ones will not be as serious as the one we just had. Kailangan din balansehin ang utang ng bansa kumpara sa GDP o kita sa mga produkto at serbisyo ng Pilipinas o yung debt to GDP. Although we worry about our debt to GDP ratio, it's about 63%. And that's a little high for us. It is not ideal. We can pull ourselves out of that debt ratio and improve that debt ratio is through growth. Ang 2023 target ay 6 to 7% growth rate. Para maabot yan, kailangan lumago ang ekonomiya ng 6.6% sa mga natitirang buwan ng taon. Pero tila malabo yan para sa ilang ekonomista. Consumption-driven tayo. We buy, we don't produce much. Kailangan meron tayong sarili nating domestic production, domestic agriculture. Mahirap tumaas yung growth natin is because mataas talaga yung interest rates. And that's to combat inflation. We can reduce their impacts and especially for those that we can control. For example, inflation that's caused by supply bottlenecks or what they call this supply side factors. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa usaping bigas, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply sa bansa hanggang sa susunod na taon. Aabot daw ang supply kahit may El Nino. Tiniyak po yan ng Pangulo sa pakikipagpulong niya sa Private Sector Advisory Council at Philippine Rice Stakeholders Movement. Paghikayat ng Pangulo sa mga sektor na may kinalaman sa supply ng bigas, magpulong at kumalap ng datos bago gumawa ng hakbang kaugnay sa supply at importasyon. Good evening mga kapuso! Excited na si Ding Dong Dantes na ma-enjoy ng mga anak niyang sina Zia at Sixto ang upcoming film na Firefly. Pero hindi daw ito pang pelikula lang dahil pang bedtime storytelling din. Alamin kung bakit sa chika ni Lars Santiago. Love at first read. Ganyan daw ang naramdaman ni Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes, nang makita ang script at konsepto ng pelikulang Firefly ng GMA Public Affairs para sa GMA Pictures. Kung gaano ka-colorful lalabas yung pelikula, kasi it talks about the fireflies, di ba? Grabe ibang klase.
maraming elemento ng pambata, maraming elemento ng pagiging fantasy. Pre-pandemic pa nagkaplano at finally, nagsimula na ang shooting kasama si Max Collins. Kaya maganda na talagang nakahanap sila ng perfect timing to do it now. I'm sure ang dami ng dinaanan ng mga revisions, ang dami ng dinaanan ng mga challenges at panahon. Sa shooting nga, ramdam na ni Dong ang nakaset na tone at mood ng pelikula dahil sa pagtutok na rin ng kanilang direktor na si Zig Dulay. May birthday surprise pa ang cast at crew kay Dong sa pangunguna ng child star na si Yuan Mikael na nagdala ng cake. Napakagaan, napakaganda ng vibes, and it's good to see people na nakakatrabaho ko rin sa television. Excited din si Dong dahil posibleng di lang pelikula ang mai-enjoy ni Nazia at Sixto na hindi pa raw nakakakita ng tunay na Firefly o alitap-tap. Very soon maglalabas din ang GMA ng children's book tungkol sa kwento. So hindi lang nila mapapanood, talagang mababasa pa nila gabi-gabi ito sa kanilang mga tahanan. Isinasabay ni Dong ang proyekto sa shoot ng primetime series na Royal Blood. Everyday kasi curiously kami sa nagiging feedback at reaction ng mga manonood dahil pati kami sa set ay very engaged. Thank you sa inyong suporta gabi-gabi. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Isinagad na po ng gobyerno ang pansamantalang pagpapatigil sa mga reclamation project sa Manila Bay. Kung kahapon ay meron pang isang inanunsyong itutuloy. Ngayon, lahat daw iniutos na ng Pangulo na reviewin na. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung matuloy lahat yan, maraming ilog mababara eh. Yung lumalabas sa Laguna, hindi na wala nang pupuntahan talaga yung tubig. Ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga reclamation projects sa Manila Bay nang marinig ang agam-agam na maaring isa ito sa dahilan ng matinding pagbaha roon. Sa pahayag ng Pangulo nitong Lunes, meron lamang isang proyekto na pinayagan niya magpatuloy. Pero ngayong hapon, inanunsyo ni Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Lozaga na suspindido na ang lahat ng reclamation projects para ma-review muna. Bubuura ng team ng mga siyentipiko para magsagawa ng cumulative impact assessment ng reclamation project. Ang usapin sa environmental compliance o pagsunod sa mga panuntunan ang saklaw ng DENR. Ayon kay Lozaga, na-issuehan ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang mga reclamation project noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero matagal na raw pinag-uusapan ang review sa kanilang compliance. So, in terms of the long-term prospects, we need to take into consideration climate change impacts on the cities that are involved and the municipalities that are involved. We need to take into consideration the geological risk. May Manila Trench scenario rin ang FIVOX. At yun po ang, for me, what needs to be taken into consideration. Hanggang kahapon nagpapatuloy pa ang reclamation project base sa kuha ng aming news team. Pero hawak na raw ni Lozaga ang suspension order kanina at epektibo na raw ito. As soon as the President speaks, I think that will be in effect. I have a copy of the suspension, so I think that the PRA will also have a copy. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kabilang po ang ilang Pinoy sa mga kinailangang ilikas dahil sa masamang panahong nanalasa sa World Scout Jamboree sa South Korea. Nakatutok si Oscar Oida. Mula nitong August 1, patuloy na sumasabak ang ating mga Pinoy Scouts sa samot-saring activities sa idinaraos na 25th World Scout Jamboree na ginaganap ngayon sa South Korea. Eto ang isa, naglato-lato pa. Pero nitong August 8 lang, bunsod ng masamang panahon na nararanasan ngayon sa South Korea. Kinailangang ilikas ang aabot sa 40,000 delegado mula sa kanilang campsite patungo sa mas ligtas na lugar sa Seoul. Nasa 401 katao ang contingent ng Pilipinas. Pagtitiyak ng Boy Scouts of the Philippines, ligtas ang ating mga delegado sa 25th World Jamboree. I'm happy to report na ni isang batang Pilipino ay walang na-experience na health issues during our stay at Semangung. So ang ating mga kabataan ay healthy, masaya at nag-enjoy
sa kanilang stay sa Jamboree site. Maya rin daw kung kumustahin sila ng mga kinatawan ng ating embahada doon. At bagamat kinailangang ma-evacuate, hindi naman daw naantala ang activities. Medyo umuulan-ulan na po dito, so ang activities ng ating mga kabataan ay indoor lamang. At sa pagtatapos ng 25th World Jamboree bukas, may nakahanda umunong sorpresa sa ating mga Boy Scouts na karamihan umano mga K-pop fans. Meron kaming inaasahan na K-pop concert na inihanda ng Korean government. So very excited ang ating mga kabataan. Of course, marami dito mga K-pop fans. May enjoy natin ang culture ng Republic of Korea. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ihanda ang inyong mga payong dahil may bagong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang LPA na yan sa layong 235 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon, sabi ng Pag-asa, hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA na posible ring mawala sa susunod na 24 hanggang 48 hours. Pero sa ngayon, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Sabi pa ng Pag-asa, patuloy rin ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa buong bansa. Base sa rainfall map ng Metro Weather, umaga pa lang maulan na sa Visayas, partikular sa Negros Provinces, Dumaguete at Cebu. Mula hapon naman hanggang gabi, may kalat-kalat ng ulan sa halos buong Visayas. Posible ang moderate to heavy rains sa northern at eastern Samar at ilang bahagi ng Leyte at Cebu. Sa Mindanao naman, umaga pa lang may ulan na rin sa Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, tataas ang tsansa ng pag-ulan sa buong Mindanao. May posibilidad ng heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o pagguho ng lupa lalo na sa northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen Region. Pagsapit ng gabi, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan na yan. Sa Luzon naman, posibleng sa hapon ang pag-ulan gaya sa Cordillera na may heavy rains. May tsansa ring umulan sa Bicol Region dahil sa LPA at habagat. Sa Metro Manila, maaliwala sa umaga at sa hapon, posible ang konting ulan. Paalala rin po sa gitna ng tag-ulan, posible pa ring maging maalinsangan ng panahon. Umakyat kasi sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City kaninang 2 p.m. Bata yan sa datos ng Pag-asa na kino-compute gamit ang Heat Index Calculator ng National Oceanic and Atmospheric Administration or NOAA. Nasa extreme caution category yan mga kapuso at ang ibig sabihin, posibleng magka-heat cramps at heat exhaustion sakaling patuloy ang aktibidad sa ilalim ng tirik na araw. Paalala lang, sumilong po at mag-hydrate parate. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan, anuman ang panahon. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Swifties' 1989 Taylor's version will be officially out sa October 27, exactly 9 years after ilabas ang kanyang 1989 album in 2014. Bukod sa re-recorded version ng hit songs ni Taylor na Blank Space, All You Had to Do Was Stay at Bad Blood, may bonus pang 5 tracks from the vault. Sabi ni Taylor, ito raw ang kanyang most favorite re-recorded album. Nostalgia in Manila ang concert ng American rock band na Mr. Big. Ilan sa mga pinoform ng banda ang Addicted to Rush, Take Cover at Undertow. Ang Filipino-African-American na si Matea Smith ang itinanghal na 2023 Miss Filipina International. Nagsilbing judges sa pageant ang Kapuso at Sparkle Stars na sina Alden Richards at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Maghinay sa mga panawagang boycott China. Yan ang babala ng isang business group sa gitna ng panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa marami tayong inaangkat sa China, tiyak daw na may epekto sa ating ekonomiya kapag gumanti ito ng boycott sa Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido.
Lahat ng binibentang cellphone gadgets dito, peke mano original, sa pagkakaalam ng tinderong si Saifoden, made in China. Galing po sa China po yan. Sila naman po lahat ang gumagawa nun. Di kataka-taka dahil top trading partner natin ang China. Bukod sa electronic products na #1 import, top import din natin ang mga bakal, mineral, fuel, pati mga makina at mga bagay na gawa sa mga pabrika. Sabi nga na ekonomistang si John Paul Rivera, halos lahat ng ginagamit natin araw-araw galing China. Ang China, napakalaki ng kanilang production, ine-encompass nila halos lahat ng mga produkto. Kaya nang manawagan ng Senate President ng boycott sa lahat ng Chinese products. Bilang tugon sa panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea, may payo ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Hinay-hinay raw dahil baka mag-flex din ng China at hindi bilhin ang produkto ng Pilipinas. Intindihan po namin yung galit. Alam mo yung boycott na yan, nakakasama to both countries. Kasi kung sila mag-boycott din, hindi pumili sa atin yung mga raw materials natin, mga prutas natin in-export sa China. Marami pong mapipinsala dyan. Sang-ayon dyan ng ilang ekonomista, maaari rin daw tamaan ng ibang bansa dahil marami sa mga produkto ina-assemble lang sa China. At kung may maaangkatan mang ibang bansa, posibleng mas mahal daw ito. Import-dependent pa naman ang bansa dahil mahina ang agricultural at manufacturing sector. Kaya ang mas okay daw na resback ay palakasin ang mga yan. Mas maging competitive tayo para hindi natin kinakailangang dumepende sa China. I think mas malakas na resback yon kumpara sa outright na pag-boycott. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tinalakay po sa Senado ang pinangangambahang pagkaubos ng natural gas sa Malampaya na ginagamit sa paggawa ng kuryente. Isa sa isinusulong na solusyon, pag-angkat ng liquefied natural gas, pero may agam-agam po dyan ang ilang grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 30% ng enerhiyang kailangan ng bansa galing sa natural gas ng Malampaya Gas Field sa karagatan ng Palawan. Pero pinangangambahang malapit na itong maubos. Naungkat ito kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. When is it going to end, if there is an end? We can't really pinpoint an exact year or date when the Malampaya supply will just sort of cut off because it depends on how we operate, how we plan our production. Pwedeng babaan kasi ngayon or taasan ngayon, depende on what the public needs. Naghahanap naman daw ng bagong well o balon na mapagkukunan ng natural gas. It takes a long time to explore and develop for indigenous gas resources. So typically, in the industry, it would be taking between 5 to 10 years. Habang wala pa raw bago mapagkukunan, isinusulong ngayon ang pag-i-import ng liquefied natural gas na siyang gagamitin sa paggawa ng kuryente. May ilang panukalang batas sa Senado kaugnay dito para raw magkaroon ng National Energy Policy at Framework ang pag-aangkat ng LNG na pwedeng ipalit sakaling maubos ang natural gas sa Malampaya. Yun nga lang, kapag tumaas ang presyo nito gaya halimbawa sa panahon ng winter at gyera sa ibang bansa, pwede ring tumaas ang presyo ng kuryente. Merong possibility tumaas ang presyo pag nag-import tayo dahil ano na siya international markets na siya. Kung makahanap tayo ng bagong well and good, no, meron tayong pagkukunan. Pag hindi, wala tayong choice kundi mag-import muna tayo. Ang ilang grupo, ipinarating sa Senado ang kanilang pagkabahala. Lugi ang consumer kasi sila nagbabayad ng mahal na kuryente. Nakakasira pa sa kalikasan. Ang gas, pag sinunog, naglalabas ng methane. We also propose the provisions to be included to ensure that all gas projects comply with the latest credible environmental and climate science concerning their technologies, practices, and emissions. Dahil solar or wind na wala kang fuel na binibili, it doesn't mean that it's cheaper. We have to have the good mix. We cannot rely on just one technology. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Update sa tensyon sa West Philippine Sea, tinangka rin umanong banggain ng mga bangka ng China, mga bangka ng Pilipinas na binomba nito ng tubig. Idinetalye na mismo ng crew ng mga bangka. Nakatutok si Chino Gaston. Emil, nakausap ng media ang mga crew ng 2 resupply ships na kabilang sa mga hinarang at binomba ng water cannon
sa may Ayungin Shoal noong August 5 ng mga barko ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia. Sabi ng crew ng barko ng mga miyembro ng Philippine Navy, 2 beses daw silang tinangkang banggain ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia ships. Nakaiwas lang daw ang mga kapitan ng barko bago pa sila tamaan ng bakal na hal ng mga barko ng China. Pero hindi raw sila nakaligtas sa pagwa-water cannon na direktang tinamaan ang mga gawang kahoy na resupply ships. Nabasa daw ang mga kargang bigas, gulay, karne at iba pang supply. Aminado ang mga crew ng barko na bagamat sila'y nagulat sa paglapit ng mga Chinese, hindi sila natinag sa kanilang misyon. Yun nga lang, ang Unaiza May 1 lang ang nakalusot habang ang pangalawang resupply ship na Unaiza May 2 na pilitang bumalik ng Puerto Princesa. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ng AFP na babalik sa Ayungin ang mga resupply boat para maghatid ng supply sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre na hindi raw nila pababayaan at sa ngayon ay limitado ang supply ng pagkain at tubig. Emil, narito ang kanilang mga pahayag. Ito lang po yung civilian chartered na boat natin. Kasama po kami doon, sir. May rowing mission team po kami. Kami po yung mga dadalhin doon. It is still flying our Philippine flag, and it is our duty and it is our obligation to bring supplies to our troops who are on board. No? So hindi po tayo pwedeng pigilin or sabihan kung anong dapat gawin doon. So we will continue our resupply missions. Samantalang, Emil, sa isa namang social media post, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, traidor daw ang mga Pilipinong dumidepensa o gumagawaan niya ng palusot para sa China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Mahalaga raw lalo na ngayon na ipakita ang katapatan sa bansa. Kinikilala raw niya ang freedom of speech, pero hindi raw dapat ito inaabuso o ginagamit ng mali. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Balikan natin ang mga reclamation project sa Manila Bay na ipinatitigil muna ng Pangulo sa mga magagawi sa Ross Boulevard. May matatanaw na kayong tambak ng lupa, pero 3 pa lang po ang ongoing. Pag natapos na lahat ng 25 reclamation project, ganito na po ang magiging hitsura ng Manila Bay. Sa ngayon, halos 5,000 ektaryang proyekto na ang aprobado. Nakatutok si Ian Cruz. Kanina, tuloy-tuloy pa rin ang nagaganap na reclamation sa Manila Bay, sakop ng Pasay City. Magkakasunod ang dating ng barko, karga ang panambak na buhangin. Magkakaiba yung estado ng mga aprobadong reclamation projects dito sa Manila Bay, katulad doon sa Pasay City kung saan in full force at araw-araw na sila nagtatabo ng buhangin doon sa areang yon. Sa listahan ng Philippine Reclamation Authority, 25 ang proyektong nakapila at 13 ang aprobado. 3 dito ang ongoing, ang Harbor City sa Pasay para sa 265 hectares na tatayuan ng mga institusyon, kondominium at hotel, at ang 390 hectares na joint venture ng syudad at SM Prime Holdings na halos maging extension ng Mall of Asia Complex. Gayun din ang 318 hectares na Manila Waterfront City malapit sa US Embassy. Nasa implementation o preparatory stage naman ang 7. Ang 650 hectares na Votas Coastal Bay Reclamation Project, 419 hectares na Horizon Manila Reclamation Project, 118 hectares na Manila Solar City, ang Las Piñas Parañaque Coastal Bay Project na mahigit 431 at 203 hectares, at ang 3 reclamation project sa Bacoor, Cavite na may sukat na 90, 230 at 100 hectares. Aprobado na rin ang 3 iba pa. Ang mahigit 400 hectares na City Pearl Reclamation Project sa Maynila, 844 hectares na Manila-Cavite Toll Expressway Reclamation Project sa Bacoor, at 472 hectares na Cavite 4 Island Reclamation Project. Ang mga ito, pinangungunahan ng mga local government units, maliban sa isa, ang Solar City sa Maynila na isang private project. Mayroon pang 12 application for reclamation sa Manila Bay na pending sa PRA. Ayon sa Assistant General Manager ng PRA, kaninang tanghali ay natanggap na nila ang liham mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin para sa suspension sa lahat ng reklamasyon sa Manila Bay. We are now crafting our respective letters to the
affected LGUs. So by tomorrow, mapapadala na po namin ito and suspending all reclamation projects. Ang dilang matiyak ng PRA, aalis ba ng bansa ang mga barko at tauhang Chino habang suspendido ang reklamasyon? Hindi ko po malaman kung ano po ang naging conditions po ng kanilang special permit, whether kung masuspend they have to leave or they may be required to to park the vessel na may corresponding fees. Kinumpirma naman ng pamahalang lungsod ng Maynila na natanggap na nito ang suspension order. Nirerespeto raw nila ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. No to reclamation! Save Manila Bay! Save Manila Bay! No to reclamation! Ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Pamalakaya muling ipinakita ang kanilang pagtutol sa anumang reclamation sa Manila Bay dahil nakakaapekto ito sa kanilang pangingisda. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Get ready na mapamahal ulit dahil sa newest music video ni V ng BTS na Love Me Again. Tuloy din ang paghatid ng K-League ng ilang Korean superstars na bibisita sa Pilipinas. Makichika kay Aubrey Carampel. V as in Visuals Overload, ni BTS member V ang music video ng kanyang solo single ng Love Me Again. Kilala si V para sa kanyang retro vintage and jazzy style and vibe na kitang-kita sa kanyang trending MV. May scene sa MV na tila nasa karaoke video siya, na kalaunay ipinalabas sa Vintage TV. Ang R&B vibe ng song, bagay na bagay sa slow and smooth voice ni Taehyung. Ito ang first track na inilabas mula sa kanyang debut solo album na Layover, na i-release sa September. No, I don't want nobody else. I wish you could love me again. 네, 오랫동안 못 만났었는데 Sa October naman, another oppa is coming to Manila. 필리핀 황소들 쿠무스타 황민현입니다. 나미스 꼭 가요. 지금 송님 Ang Alchemy of Soul star na si Wang Minhyun. Bibisita siya sa bansa na bahagi ng kanyang first solo mini-concert tour. Masaya raw siya na makakabalik siya with his show to catch up with Philo Wangdos. Naghanda rin daw siya ng awesome performances. Ingat lagi. 안녕. From oppa to Koreanang gwapa. Bibisita sa bansa si Korean actress and singer Kim Sejong this October 1. Nabumida sa mga hit K-drama series na The Uncanny Counter at Business Proposal. Recently, naglabas din siya ng teaser for her first upcoming full-length album, The Door, to be released this September, na kanyang comeback as a singer after 2 years. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At mga kapuso, bago po tayo magtapos, gusto muna naming batiin ng isang maligayang kaarawan ang GMA Integrated News Pillar at kasama natin dito po sa 24 oras si Tita Mel Tiangco. Happy birthday, ma'am. God bless you more. Mula po sa amin dito sa 24 oras. Wala bang kanta? Hindi ako marunong kumanta. Sayaw na lang, Kero Iya. Si Miss Iya na lang. Basta bawal magtanong ng edad. Opo, mathematic yun, ma'am. Bawal yan. Secret natin na 35. At yan ang mga balita po ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.